I audible. Can you comment down number 5? If naririnig niyo po ako ng maayos, malakas, at klaro. Ayan. There you go. Thank you sa lahat ng mga nagko-comment. Yan. Also, just a survey guys, okay lang ba malaman ko kung saan country kayo nakikinig right now? At least may idea lang ako. Wala naman sigurong kailangan ng translation dito, no? Kasi Filipinos naman siguro lahat dito. I've heard kasi meron ng mga ibang community sa within our community, may mga iba't ibang lahi na din, may mga Indiano, I've heard ha. Wala naman siguro, hindi naman kailangan siguro mag full English ako guys ha, kasi baka mag nosebleed ako. Bisaya, pwede. Okay, from Qatar, Kuwait, UK. There you go. Dubai, KSA, Hong Kong, Malaysia. Uy, sa Malaysia will be there by December. So, Singapore, Malaysia. Kita-kits, hopefully maka-meet up tayo. Hopefully by God's grace pag maalaw ng time. From Dubai, ayan. Also by January, we'll be heading to Thailand. Nakita ko kasi si Maxel dito. Yes, so by January magta-Thailand din tayo, early of January. So, see you, okay? Lugi ang Tagalog, wag magbibisaya. South Korea. Ayan, nakita ko din. Okay. So guys, direct to the point. Alam ko you're very excited. Ready na ba? Ready na ba ang ating mga puso, utak? No, kasi ang pag-uusapan natin dito, guys, medyo madugo. Pero in as much as I want to explain it to you na mas maiintindihan nyo. Okay? Last na lang, last question para alam ko lang at may idea ako. Uy, from the Philippines, sumabol. Thank you from Isabella. All right. Now, I'd like to ask, who among you here are first time? First time sa 2-day challenge. Can you comment me kung first time mo dito? All right, marami pala tayong first time. And if it's not your first time, thank you, no? Kasi I believe yung character mo is the character na very open ka pa to refresh yourselves, to immerse more on what we are really doing. Okay? First time, marami. So, bear with me lang guys ha, kasi honestly, I've been challenged with allergies recently and medyo inatake yung throat ko. But again, tonight, I will do my very best. It's as if wala akong nararamdaman ngayon. So, okay. Now, let me pull up my slide para direct to the point na tayo. Okay. Ayan. Kita ba? Ayos naman siguro sa lahat, no? So guys, again, I welcome you to our day 1 for our 2-day challenge for Forex training. Lalo na, this is really perfect for beginners, mga baguhan. Don't worry. Ayan, hindi ko pa pala na-edit yung date. Sorry ah. Edit muna natin yung date para hindi kayo malito. Ano ba tayo ngayon? Today is October 30 and 31. Wow, praise God. Kasi, ano na, sahod days. Sa mga empleyado, alam na natin, ito yung mga masasarap na araw makakapagpadala na sa pamilya natin sa Pinas. Alright. Now, again, today is October 13, 31. And again, guys, I'd like to honor you. Bravery is acknowledging your fear and doing it anyway. Alam ko, marami dito, may mga doubts, may mga takot ka, ano ba to? Baka ipapa-invest ako. Kaya ko pa ba kaya? Kasi may trabaho ako, busy akong tao. Or maybe wala kang tiwala sa sarili mo na iniisip mo, baka hindi mo maiintindihan. And yet, you are here. Ayan, sabi ni Miss Daniela, attending while at work. Wow. Kaya I'd like to honor you and really thank you for your patience and dedication. Andito ka talaga. I love that character na willing ka pang matuto. That means if you have that kind of character, yung alam mo, takot ka, busy ka, or ang daming pumipigil sa utak mo, pero nag-show up ka pa din, I believe guys, this is one of the character or attitude ng isang successful person.
And can you top yourself? Can you say to yourself, I'm proud of you? Pwede ba? Pwede ba? Okay lang ba? Nakikita ko nag-open cam dito eh. So can you tell yourself, I'm proud of you? Okay? Kasi bakit hindi lahat? Marami dito siguro sinabihan regarding our 2-day challenge, but only you guys showed up in our event today. And with that, congratulations. Okay? Now, guys, right now, pag-uusapan na natin on how you can take advantage of your cell phones, your laptops, at the same time, your data connection or internet connection. Paano ba? Okay? Ang dami kasing opportunities right now. Pwede ka sigurong mag-online business, pwede kang ano ba, mag-e-commerce, mag-TikTok, mag-affiliate, marami. But amongst all, hindi marami ang may alam on how to earn dollars in forex trading. Kasi nga, truth be told, si forex trading po, trading in itself is very technical. Kaya baka may experience kayo, may kakilala kayo na nagte-trading sila, pagtatanungin mo sila, feeling mo ang damot-damot kasi hindi sila nag-share sa idea. Kasi guys, hindi talaga siya madali. Hindi mo siya kayang i-explain sa isang upuan lang. Lalo na pag hindi din magaling lang mag-trade yung kaibigan mo pero hindi siya marunong mag-explain in layman's term sa baguhan on how to do it. Okay? Kaya this time, yan yung pag-uusapan natin. Yan yung magdi-deep dive tayo, aaralin natin more, pero ang goal is simplihan natin para mas maintindihan mo. Okay? Now, for the background guys, papakilala ko lang din konti yung sarili ko. By the way, I'm MJ Canoy. I'm from Iligan City. So, Bisayang Dako. And I've been an entrepreneur for quite some time. Right after graduation, natapos ko po ang IT. Hindi na po ako kumuha sa transcript of records ko. Hindi na ako nagkuha sa diploma ko kasi nag-pursue na talaga ako sa pagnenegosyo. Okay, anong nangyari? Bakit po ako napasok sa forex trading? Simply because, sino dito makaka-relate sa inyo guys? Yung tipong meron kang extrang pera, of course, 'di ba? Of course, naghahanap buhay tayo kasi gusto natin ng extrang pera. Of course, as a negosyante, gusto pa natin yung pera natin na nasa bangko, ayaw na nating, kung sa baga, kung gusto natin, money work for us. So, ang nangyari nito guys, meron ako isang kaibigan, sabi niya sa akin, MJ, alam mo ba yung Forex? Wala akong idea at that time, as in zero knowledge about Forex. Pero of course, naririnig mo lang. Forex trading, stock trading, naririnig mo lang. Alam ko, existing yan, but wala ako idea how it works. Now, what happened? Mention siya sa akin, MJ, may kakilala ako from Cagayan de Oro, magaling na forex trader by the name of so and so. Wag ko na lang pangalanan, nagtago na kasi 'yun. Ang nangyari, mag-i-invest lang tayo, siya yung magte-trade, trader siya, magaling siya na trader. Tapos bibigyan lang niya tayo ng interest per month. Oh, familiar? Familiar sa mga ganong galawan? Now, sa akin naman, I'm very young, siguro mga early 20s ko pa yon. So, of course, very aggressive pa ako when it comes to my finances. Binigay ko naman sa taong yon. Kasi nga, ilang months na din silang kumikita, legit naman daw. Nakikita naman namin yung trader, nakakapag-gather kami, sobrang dami namin, nakikita namin siya. And ito pa, nagdi-discuss pa ng mga Forex. Meron pa silang discussion about Forex din. Now, ang nangyari, to cut the long story short, nawala yung magaling na trader na sinasabi. In short, na-scam po ako. Okay? Hindi ko po yan ikakahiya kasi yan po ang naging blessing in disguise sa akin. Kung nakaka-relate ka ngayon, okay lang yan. Kung bago pa, well, masakit pa yan konti. Pero don't worry kasi one day, I'm pretty sure, as long as buhay ka pa, makaka-recover ka din sa sitwasyon mo na yan. Ngayon, tinatawanan ko na lang, pero alam nyo, nung nangyari yun,
naku, hindi kami makatulog ng maayos. Almost pa umabot sa legal case talaga yun. Pero I let go and let God. But, eto yung naging blessing. Nag-research ako, I studied even more, ano ba talaga si Forex, and I found out na si Forex trading pala ay legit. It's just that maraming tao who takes advantage of it, even sa crypto ha, maraming nagte-take advantage na nagpapasabay trade. Okay? So, disclaimer lang po, heads upan ko na kayo, hindi po ako manghihingi ng pera sa inyo tonight. Baka may magsabi, ay, hinga naman tayo ng pera. No, no po yan sa community natin. What we don't do pasabay trading dito. Hindi po kami tumatanggap na, oh coach, or MJ, bigay ko na lang sa yung pera, ikaw na bahala, kahit bigyan mo lang akong konti. No. Okay? Ang gagawin natin dito is tutulungan namin kayo na matuto para maiwasan na natin yung mga ganun na mga schemes. Okay? Ganun na mga pangyayari. Alright. Now, ito na, reminder ulit. Forex trading involves significant risk. Okay? Hindi siya suitable for everyone. I truly understand na hindi po lahat ng 257 participants, wow, palakpakan natin, sobrang dami pala. Hindi ko expect na lahat kayo magpo-proceed after nito, but I would really love to if lahat tayo mag-proceed, no? However, it's a high risk, high reward business. And whatever results na ipapakita ko sa inyo, mamaya, baka ma-amaze kayo sa sobrang laki, I will not guarantee that because past performance is not indicative of future results. That means, wala pong guarantees. Hindi po to para sa mahihina ang loob. Hindi po to para sa mga tao nagmamadaling yumaman na gusto nila overnight yung matutunan nila ang pagtitrade. Okay? Klaro tayo dyan guys ha. Are we clear on that? Can you comment number 7 if gising pa ba ang lahat? At least alam ko lang kasi nakikita ko din sa cellphone ko. Okay, wala pa sigurong natutulog, no? Kung may natutulog dyan, hayaan nyo na. Screenshot nyo na lang, send nyo mamaya. Okay, reminder guys ha. Kung merong mang MJ Canoy, Nars Paraguya, na mga nagme-message sa inyo, nanghihingi ng pera, hindi po kami yan. Block nyo na agad or let us know kasi marami pong instances right now na gumagawa ng mga dummy accounts namin. Okay? And also, I'd like to acknowledge the coaches here, no? Nakikita ko, we have Coach Marge, Coach Nars, Coach Jen, Coach Jesse, we have Coach Kurt, Coach Ryan, Coach Jimmy, Coach David, Coach Dondi, we have Coach Ray, sino pa ba? Coach Ryan, Coach Lara, Coach JL, ayan. Kung may na-miss out man ako, let me know. Guys, these are the coaches na talagang sobrang dedicated and very passionate to help us out. No, sila Coach Gemma, sila Coach Tiger Moises, marami po sila diyan, sila Coach Marichu. So, ayan, sila Coach Dan din from UAE. So, maraming salamat sa suporta niyo guys. Okay? Kaya sobrang dami din natin ngayon. So, ito yung mga i-discuss natin today guys ha. Introduction to Forex Trading, yung mga terminologies na kailangan yung malaman. At the same time, yung mga currency pairs na at least familiar lang din kayo. Hindi necessary guys na perfect nyo na agad or ma-remember nyo na agad lahat-lahat, no. Ano lang natin to, dadaanan lang natin to lahat, okay? Para at least ma-familiarize lang kayo para pag application na, pag execution na, mas mapapadali na lang sa inyo. Alright? Now, let's proceed. So guys, sagutin muna natin to. Kasi mahirap na I will discuss more about forex trading pero nagbabattle pa yung nasa loob, nasa utak mo. Yung tipong hindi ka pa kumbinsido kung legit ba talaga o totoo ba talaga. Okay? Who can relate to me, no? Right now. Pero of course, sabi ko nga, congratulations kasi open ka pang matuto. O maraming nagtatanong, scam ba si Forex? Sugal ba si Forex? Haram ba? Especially for our Muslim brothers and sisters, no? Very important din yan sa religion, no? Even sa atin, mga Christians, no? It's a no-no for us, no? So,
kailangan munang ma-address natin to. Kasi as long as it's there, as long as may magsasabi sa'yo, kapatid mo, kapamilya mo, kaibigan mo, ay hala, si ano, sino bang mga andito? Tingnan natin, ay hala si Alan o si Alma o si Alona, nakita ka nagde-trade. Tapos hindi walang alam, sinabi ay nagsusugal ka na. 'Di ba? So, kailangan ngayon hindi ka masway. Alam mo mismo yung foundations. Alam mo mismo sa sarili mo na tama at legit at hindi scam yung ginagawa mo. Okay? Para hindi ka madaling maniwala sa ibang tao. Okay? Now, number one, scam ba si Forex? Guys, si Forex po, hindi siya scam. Okay? Ang nangyari dito sa Forex, guys, palitan siya ng pera. Okay? So, buying and selling of money or currencies ang nangyari. Bakit helpful or malaking tulong si Forex trading sa economy, no? Ang nangyayari kasi guys, diyan nangyayari yung mga imports, exports, mga cross-border businesses na kailangan ng mga transactions, diyan po lahat nangyayari. Okay? So, hindi po scam si Forex. Very legit si Forex. Probably, nagiging scam siya kung number one, yung tao na binibigyan mo ng pera, dun ka nagtiwala na wala, naging scam. Okay? Kaya wag mong pagtiwala sa ibang tao. Ang maganda is ikaw mismo mag-trade sa sarili mong pera. Yun yung pinaka-goal natin dito. We educate you para hindi mo na ipamigay yung pera mo sa ibang tao. Number two, sugal ba si Forex? Guys, ang sugal, wala kang control dyan. Wala kang data dyan. Samba lang yung meron dyan. Kasi lahat naka-encoded na yan sa program ng mga programmers. Okay? Sa casino, imagine niyo yung casino, yung mga yung mga online casino na yan. Magtatayo kaya yan ng pasugalan kung alam nila matatalo? 'Di ba hindi? Because ang concept or ang rule sa sugal is the house always wins. Hindi yan matatalo. Yes, maglalabas ng pera yan, pero malabo mo siyang matalo. However, sa forex trading po, strategic ang risk. Meaning, ang maganda dito is may data kang pwedeng pagkunan. Okay? Kung anong nangyayari sa isang bansa na to, makaka-affect siya sa movement ng market. So that means, pag nangyari yan, may chance kang manalo sa market kasi may data siya. May economic data ka na nakukuha, may basis ka. Logical yung decision making mo kasi hindi siya tsamba. It's not based on luck. It's based on data. And strategic yung risk mo. Okay? Klaro tayo dyan. Alright. Now, next. So, what is Forex trading? Okay? So, para madali nating maintindihan, guys, ang abbreviation po ni Forex, abbreviation lang po si Forex, ang meaning talaga niyan is foreign exchange. So, it's the global marketplace for buying and selling currencies. So, it's also known as currency market or Forex. Alright? Now, alam nyo ba guys, sa Forex market, did you know that nasa around 7.5 trillions of dollars ang tinitrade araw-araw? Ganun po kalaking pera. Sa financial market guys, okay, sa financial market, meron tayong stocks, andyan si stocks, andyan si bonds, andyan si treasury, andyan si crypto, okay? Guys, sa lahat ng yan, billions of dollars industry yan. But amongst all, ang pinakamalaki talaga is si Forex market. First time ko guys na encounter na isang industry that we're talking about trillions of dollars. Usually, correct me if I'm wrong, no? Usually naririnig natin billions lang. Tama? But right now, trillions, ganun ka-liquid, ganun karami ang volume, labas and pasok ng pera sa Forex. Kaya guys, question, baka isipin mo, baka mawala bigla si Forex.
Mawawala si Forex, guys. Ito lang yung mga senaryo. Number 1, kung mag World War III na, wag naman sana, Lord. Okay? Kung mag-crash ang government, the whole economic government, adala ang pwedeng mangyari. Okay? Now, okay. Pangalawa, ano yung other instance? Just in case, all the countries will decide na they will opt in na for digital assets like crypto. Wait, malabo pa yun. Malayong ano pa yan, malayo pa yung tatahakin natin dyan. Okay? Pero we're getting there. Alright? So, hindi basta-basta ang mawawala si Forex market. Okay? At least na-answer na yun ngayon sa'yo. Okay? Klaro tayo. Now, guys, eto siya. Okay? Now, eto yung manual or traditional way of Forex trading. So, just what I posted last time, no? Before kami nagpunta ng Dubai, bumili muna kami ng dollars, pinalitan muna namin ng peso. Pagdating namin sa UAE, mas malaki yung exchange kasi naka-fix na si dollars doon. So, yun yung maganda doon. So, if you're coming naman from UAE, dirhams yung pera mo, papasok ka sa Pilipinas, hindi mo pwedeng gamitin yung dirhams mo para ibili sa mga tindahan. 'Di ba? Isipin mo, papasok ka sa ano bang mga Family Mart, bibili ka doon, 'di ba? Or Uncle John's, bili ka ng fried chicken doon, tapos naka-dirhams ka pa. Hindi pwede 'yun, 'di ba? Now, ang gagawin mo, ipapapalit mo 'yan sa mga currency exchange, even the banks, meron 'yan. Ang small gap niyan or small spread diyan kumikita si bank or ang mga currency exchange. It's also the same thing with the forex market, but what we are talking about is global, na pwede mo siyang ma-access sa cellphone mo and sa laptop mo. Okay? Now guys, napakaswerte natin. Okay? We're very, very blessed. Why? Did you know why? Can you comment why? Okay lang ba mag-comment kayo ng why para makita ko lang kung buhay pa yung mga... Bakit? Simple lang. Did you know that in the 90s, we are not allowed, in the early 90s, in the early 90s, hindi tayo allowed mag-trade sa forex market. The only people or sino lang yung mga na allowed, no? These are the big banks only. But during the mid 90s, doon na na-allow yung mga institutions. And late 90s to early 2000, doon tayo nabigyan ng chance na pumasok because meron ng mga forex brokers. Okay? Kaya napakaswerte natin. We're very blessed kasi naabutan pa natin yung internet, naabutan pa natin yung ganito, 'di ba? Kasi maraming gusto siguro pumasok nito pero by the time na buhay sila, hindi pa allowed. But tayo, andito na, 'di ba? So sobrang timely na hindi pa siya huli na aralin natin at kukurot lang tayo guys, hindi natin kukunin yung trillions of dollars na yon. Gagawin lang natin, kukurot lang tayo doon para at least kumita din tayo. Okay? Now, for example, ano ba yung ibig kong sabihin din? Okay? Specifically, no? Meron pala akong example dito. Just in case meron kang dollars at that time na around 57 pesos pa siya, no? Now, ngayon, nasa around ranging 58 to 59 na. Magmeron kang $100, pinalit at around 57 pesos, pinalitan mo at 58 pesos, okay? Naging 58 pesos na siya. That means every $1, may 1 peso profit ka. So, yung 5,700 mo, since nag-hold ka for the meantime, kasi, alam mo, lalakas pa talaga si dollars. Ngayon, nasa 5,800 to 5,900 na. Meron kang around 100 to 200 pesos na profit. This is how the forex trading traditional way is happening. However, on the traditional way, guys, wala kang chance kumita if bababa yung dollars mo. Kasi, what if binili mo at 57, pero binenta ang ano ngayon, ang exchange is nasa 56, 55. So, lugi ka. But sa global market, dalawa yung position na pwede mong sabayan.
It can be buy or it can be sell. So, kahit bumagsak yung market, pwede mo pa ding i-take ang chance na kumita ka dyan. Okay? Now, guys, I'd like to share with you what I have experienced last time when we were in Dubai. We've attended the Forex Expo 2025. And guys, alam nyo, as I was there, I was really amazed. Kasi bakit? Alam nyo, ang daming iba't ibang lahi na andon. And did you know guys, that it is, Hoy, bakit hindi nakita? Okay, medyo nag-error lang guys. Pero, gusto ko ipakita sana sa inyo yung talagang award in itself. Did you know that it is awarded as the world's largest attendance at a Forex event? Imagine nyo guys, yung recent, kung sino yung mga naka-attend last time, kasama po tayo sa Forex as a Guinness World Records. No, nabubulol na tuloy ako. No, kasi last October 6 and 7, it was held in Dubai, guys. Yung pinakamalaking event sa Forex Expo. And guys, imagine niyo, that's in Dubai. Most of mga mayayaman, sobrang yaman guys, honestly. I tell you, yung mga contractor na yaman na yan, normal lang yan doon. Pero guys, imagine niyo, alam mo saan ako na-amaze? Grabe yung 2 days lang 2 days lang yung event na yun. But yung expo, may mga stall doon na tag 2 floors, may nakalagay pa doon mga Bugatti, mga sports car. Ang dami kasing mga nag-exhibit na mga financial companies, ang daming mga experts na mga speakers na andon, mga traders na alam mo na legit talaga yung 7 trillions of dollars traded. Kasi talagang yung pera may kita mo sa exhibits pa lang, hindi binarat. And you know what amazes me? Halos lahat ng doon iba't ibang lahi. Indians, mga puti. Pero isa sa na-inspire ako kasi sobrang konti pa lang yung mga Pilipino. Alam mo, ang maraming Pilipino, yung mga nagsuserve, yung mga tagabigay ng ID, yung mga yung mga nag-a-assist. Pero gusto kong na-imagine ko na what if one day halos lahat ng andun din mga Pinoy. That means we are already leveling up our, how do I say this? Yung educational background natin when it comes to this. Kasi pag Forex, always ang mindset natin, ay scam yan. Ay hindi yan legit, di ba? Pero guys, imagine mo, halos lahat ng andun, iba't ibang lahi, iba't ibang bansa. That means sila guys, nauna na sila. Naintindihan na nila. Nakita na nila kung gaano kaganda si Forex trading. Habang tayo, andito tayo, yun yung mission natin, na we still educate people, we still educate Filipinos, no, na talagang matuto pa how to do Forex trading. Kaya, right now guys, I'm really, really excited, no. Yun kasi yung always nasa utak namin ni Coach Narce na, imagine mo Coach how about one day, halos lahat ng mga Pinoy, kahit nasa train, kahit nasa bus, kahit nasa grocery, kahit nagbabakasyon, kumikita pa din kahit nagte-trade, 'di ba? Can you imagine that? So, 'yun yung nasa puso talaga namin, all right? So, moving forward, no? Kaya kung nag-iisip ka pa na scam si Forex, nako po, i-research mo yung pinaka-recent Dubai Forex Expo 2025 na nangyari. Ikaw personally, makita mo doon kung gaano ka-legit si Forex, all right? Now, guys, proceed tayo. Okay? So, familiarize lang natin yung mga Forex terminologies. Alright? Now, within the Forex market, guys, malaki siya. Okay? Marami yung mga parts sa Forex market. Excuse me. So, these are the main participants in the Forex market. So, bear with me, guys, no? Medyo, sana naman, mag-take note kayo para mag-enjoy din kayo no habang nagsasalita ako dito. So sila guys no, tayong retail traders, forex brokers, institutional traders, at the same time merong mga liquidity providers. So sino ba sila no? Bakit sila importante? Kasi sila yung bumubuo sa market.
Kaya merong nagmo-move si market, yung mga candlestick, dahil po sa mga tao na to. Okay? Itong mga institutional traders, guys. Okay? Just so you know, guys, etong mga institutional, hello, hello? Am I on? Tama. Okay, yan. Alright, okay, there you go. Etong mga institutional traders, guys, these are the big banks as well. Okay? Now, did you know that 90% sa forex trading volumes nanggaling po sa mga institutional traders? Sino ba to sila, guys? Okay, just so you know, these are Citibank, JP Morgan, familiar kayo? Yung mga nasa call center, kaya mga banker yung mga, 'di ba, mga ranks nila kasi nasa finance sila, guys, nagte-trade din yan sila. They move billions daily. International trade, lahat yan, mga big banks yan. So, eto yung mga, kung sa baga, ang forex market is the ocean, eto yung mga butanding. Eto yung mga whales sa market, guys. And when they move, usually waves happen. And small fish like us, tawag sa atin, our retail traders, we feel the impact. So, yan po yung nangyayari. Okay? Kaya wag kayong magtaka, sobrang makikita nyo sa BGC, mga JP Morgan, sila yan, malalaking mga bangko. Now, the liquidity providers, guys, these are the tier 1 banks and the large financial institutions. Kung wala din sila, mahirapan din ang forex market kasi walang other side. Okay? So, these are the Barclays, UBS, TXX. So, marami yan sila. Okay? So, parang ano sila, guys, para silang kung sa baga opposite din, kasama mag-trade sa market ng mga institutional traders. Okay? And the forex brokers, ayan, very familiar tayo dito. Eto sila, guys, eto yung partner natin, isa sa pinaka nagustuhan din talaga natin with VT Markets. Shout out pala kay VT Markets, no? Talagang sila yung rason kung bakit tayo nakakapasok sa forex market. Dati, guys, sabi ko nga sa inyo, hindi allowed ang mga retail traders. Not until the forex brokers come in. Okay? Sila yung rason kung bakit tayo napasok sa forex market. So, kahit paunti-unti, $50 lang yung pera mo, $100, ipasok mo lang yan sa broker, sila na bahala mag-access noon sa forex market. And of course, this is also their business model, no? They earn from spreads and commissions. Alangan naman, papasok ka sa forex, wala kang broker, malabo 'yun, no? So, in anything, guys, pagpapasok ka talaga sa forex, kailangan mo ng brokers. Meron diyan si FBS, meron diyan si Light Finance, meron diyan si Exness, si VT Markets, ayan. Pero what I love about VT Markets, guys, meron tayong dedicated account manager. But wag muna kayong pumunta doon kasi may mga specific links na designated para sa inyo. Baka magka-problema pa tayo sooner or later kasi mapunta kayo sa ibang office like Dubai, Middle East. Ang maganda, guys, makonect tayo sa community natin para whatever it is later on na mga transactions, madali tayong ma-assist ng account. Halos yung manager natin, guys, halos 24/7 yan gising para lang ma-assist tayo. Kasi bakit? Very important na yung paglalagyan mo ng pera mo at pagkukunan mo ng pera mo pag may mga profits ka, madali silang kausap. Hindi yung tipong support lang or email lang, at least meron tayong mag-a-assist sa atin. Okay? Very important yan. So, find a good and great broker that will assist you. And last but not the least, the retail traders. Sino tayo? Tayo ang mga retail traders. You and me. Now, guys, maliit tayo compared sa mga institutions, but we are growing really fast thanks to online platforms. So, what are these platforms? Be very careful as well, guys. May mga platforms na hindi legit. So, I would suggest go for MT4 and MT5. Okay? MetaTrader 4 or MetaTrader. Kasi may mga platforms, guys, magtataka kayo, forex tapos open sa weekend. That means manipulated yan. Be very careful. Again, ano yung ginagamit natin? MT5. Okay? MT5.
5 or MetaTrader 5. Okay? Sa community natin. Okay? Now, tayo guys, ang maganda sa atin kasi is kahit maliit tayo but still may ambag tayo, 'di ba? So okay lang 'yan, no? Kasi at least 'di ba, imagine kahit small player lang tayo sa market, guys. Sobrang laki ng market, ocean, no? 7 trillions of dollars traded every day. But still, sa tamang knowledge, even maliit tayo, we can still ride the waves of the whales. Kukurot pa din tayo doon. Sasabay tayo sa kanila. 'Di ba? Para at least everybody happy. Okay? So question guys, who do you think controls the most sa 7.5 trillion na yan? The retail traders, the forex brokers, the institutional traders, or the liquidity providers? Sino ba? Sa tingin nyo? Can you comment? Kung nagigets nyo guys, sino? Hello? Sino yung pinakamalaki dyan? Na-mention ko na kanina. Sino sa apat na yan sa tingin nyo? Kala, magpapa-cash G pa naman ako. Ayan, at practice na to guys mamaya. Abang-abang kayo kasi magpapa-Gcash tayo mamaya. Institutional traders. Yes, sobrang laki nila guys. So, ayan, let's continue. Okay. Now, also, meron po tayong tinatawag na types of trading or siguro let's another term klase-klase ng mga lifestyle ng mga traders. Dati guys, akala ko talaga as a negosyante perspective ko, sabi ko, okay naman si trading. Kaso nga lang, wala akong time, busy akong tao, hindi ko, kailangan yan sa matalino, kailangan yan sa talagang nakamonitor, 24 hours, kailangan talaga yan, matalino sa math, kailangan, dami kong sinasabi. Ako personally, yung parang nag-hold back. Marami ako kasing mga iniisip na mga bagay na hindi naman pala siya dapat isipin, 'di ba? Pero nung nalaman ko to, etong types of trade, doon ko ma-assess sa sarili ko, ay, hindi pala, mali pala yung iniisip ko na dapat 24 market, kailangan nakatatlong complete monitor setup ako, kailangan dapat yung computer ko sobrang ganda, sobrang mahal, or kailangan dapat matalino ko sa math. Guys, honestly, lahat ng yun, naputol siya nung naintindihan ko to. Then that's the time na sabi ko, ay para sa akin pala to, kaya ko pala tong gawin. So makinig ka. So we have the scalpers, we have the day traders, we have the swing traders, and the position traders. So ano ba to sila? Okay? Yung mga scalpers guys, okay? Scalping trade yung ginagawa nila. Usually, these are the ultra short-term style of trading. Na to the point, seconds or minutes lang siya. Yes, you heard me right. Seconds lang na trade to minutes. If you're so much familiar with Abdallah Harfouch, guys, pinakamatagal na nagte-trade yan. 10 minutes lang sa market sa US 30 na pair. 10 minutes. Ganun lang kadali, MJ? Yes. Seconds to minutes. Pero, it requires speed and focus. Kailangan mabilis ka talagang mag-execute din sa market niyan. Kasi mabilisan siya. Pero at least, kung busy kang tao, may specific time ka lang na papasok sa market, titingin sa market, at kukurot sa market. Okay? That's scalping. Pinakamatagal for scalpers, 30 minutes. Out na yan. Balik na yan sa regular life niya. Now, sa day trading naman guys, okay? Sa day trading naman, usually, day traders, they open and close positions within the same day. No overnight trades. So, kino-close na nila yung trades nila. Usually, they hold trades 4 hours or within the day. So, eto lang sa day trading, eto yung as in parang, yun yung sinasabi ko sa inyo, yung napipicture out nyo na kailangan nakamonitor kasi within the day talaga sila. So, kailangan talaga dito disiplina at daily screen time. Mostly sila, as in parang ginagawa na nilang trabaho pag day trader ka talaga.
Pag swing trader ka naman, they hold position for days and weeks. So, they catch swings in the market trend. So, yun kaya swing trading. Less stress siya, fewer trades, but needs patience. Kasi mataasan eh. So, yung tipong negative ka na ngayong araw, hindi mo pa pwedeng i-close yan kasi within the week ka pa mag-hold before the market closes by Friday. So, ganun yung mga swing traders. At the same time, meron tayong tinatawag guys na position traders. Sino ba tong mga position traders? Usually, these are the big banks. Okay? These are the institutional traders. They hold trades weeks, even to months, guys. Even years. So they focus more on the fundamentals, yung mga big market cycles katulad ng mga recent na na-happen, mga balita within a certain country. So matagalan yung pagposisyon nila sa trades nila. So pero sobrang laki din ng capital na kailangan at sobrang laki din nung pwedeng kitain nila. All right? So hindi lang maliitan na pip, sobrang laki talaga. Okay? Now, guys, question, ano sa tingin nyo ang fit sa inyo? Ano sa tingin nyo yung fit sa inyo? Are you a scalper, day trader, or if you are already trading, ano yung type of trader ka? Ano yung type of trader ka? Scalper, day trader, yan. A day trader, that means intraday. So, same thing lang. Okay? Now, scalper. Guys, ito yung very important. Walang mali or walang mas nakakataas na rank dyan being that kind of trader you are. But very important that it fits your lifestyle. It fits kung anong klase, how do you move every day, 'di ba? Kasi kung mataas naman yung time mo, well, that's good for you, no? Pero of course, you have to find what fits for you, okay? Ayos tayo. Kung scalper ka, okay lang, no? Later on, pag naipit mo, naging day trader ka bigla. 'Di ba? Naghintay ka na mag-retrace, wag naman sana. Pero very normal 'yan sa mga scalper, nagiging intraday na yung mga ano nila, yung mga trades nila. Okay? Swing trading to begin and then scalper pag full-time. Okay, guys, pag scalper ka, mabilisan lang, very quick. Swing trading weeks 'yan. So magpe-place ka ng trades, mag-set ka lang ng TP, SL, kakalimutan mo before the weekends, doon ka pa magche-check. Okay? Now, sa swing trading ba kailangan ng big capital? Chances are, kasi yung movement ng market niyan, sobrang dami yung nangyayari. So, kailangan din siya na malaki yung margin mo. Okay? Now, another thing. Okay, proceed tayo guys. Malapit na akong matapos. Ito pala yung sessions natin sa Forex. Okay? Bakit siya almost 24/5? Hindi siya almost 24/5 talaga siya. Kasi ang nangyayari dyan guys, may overlap sa time. Okay? Now, sa Tokyo sessions, ito yung oras niya. Sa London, sa New York, may isa pa dito guys ha, yung Sydney session, which is around 5 a.m. to 2 p.m. Pag natapos yan, papasok na naman si ibang session. Another session na naman, overlap na naman si London, after naman yan si New York session. So, almost siya kasi hindi nagko-close, habang pa-close pa yung isang session, mag-o-open na naman yung ibang session. Okay? So, pwede kang sumabay talaga dyan. Alright? So, hindi ka mako-closean sa market kasi baka isipin nyo, ay, nasa Pinas ka, iba yung time zone natin. Hindi po. Global po si Forex, kaya pwede kang sumabay sa oras na fit sa availability mo. And make sure lang na maganda din yung volume by that time. Okay? When you say volume, yung movement, yung galaw ng market at that time. Okay? Clear tayo? We have Tokyo, we have London, we have New York, we have Sydney session. Okay? Now, guys, bilisan ko na lang to ha kasi 1 hour lang yung sa akin, binigay sa akin. So, let's proceed, okay? Sa Forex, by the way, guys, okay, baka isipin nyo lang these are just mga Forex pairs, no? Actually, sobrang laki si Forex, guys. May commodities, meron siyang bonds, meron siyang shares, interest rates,
Sobrang dami, honestly. And most beginners, iniisip natin, ay, buy and selling of dollars lang. But the truth is, sa Forex, guys, para siyang massive na supermarket, no? So, sobrang dami mong pagpipilian. But yung heart ng market are the Forex pairs, okay? Ito yung nakikita nyo. Ayan, Euro USD, GPB USD, yan po siya, okay? Type commodities. Tingin nyo, ano yung pinakasikat na tinitrade sa commodities? Very recent na pinag-uusapan, very trending. Ano yan? We have gold. Okay? Isa yan. Commodities yan si gold. Paired with currency which is USD. Andyan din si silver, oil, natural gas. Alam nyo, tinitrade din yan. Indices, ito yung pinaka-paborito ko. Paborito din to ni Abdallah, no? Yun po yung mga stocks that represent a country's economy. Okay? Just like Dow Jones or US 30, Nasdaq, S&P. Okay? Si Nasdaq mostly mga tech companies to. Meron din stocks, cryptocurrency. Kunwari, by the way guys, si cryptocurrency, open siya even on the weekend. So, for example, BTC USD. Okay? So, crypto paired with currencies. Okay? So, marami yan siya. But let's proceed sa heart talaga ng Forex, which is the major currency pairings. Okay? Now, guys, bakit sa major currency pairings? Very, very simple. Kasi these are the most traded currencies. Ang pinakamaganda kasi dito, guys, these are pinaka-liquid, pinakamadaming available na information where you can base your trades, and maliit yung spreads niya. At the same time, stable yung movement, very predictable. Again, kung may mga balita na nangyayari sa mga countries na yan, chances are at least yun na yung basis mo din sa mga trades mo at sa volume or mga nangyayari sa market. Okay? Very clear tayo dyan. Alright. Now, in addition, bakit tagdalawa? Okay? Yun talaga guys, kasi may tinatawag tayo na base currency at quote currency. Okay? So, si euro, on your left side, that is called the base currency. And on the right side, that's USD. That's the quote currency. So, ito yung nangyayari dyan. Nagtatag of war ang market. Okay? Parang ganito yung mga batang to, no? Kung mataas si euro, baba si USD, ang makikita mo sa chart niyan is pataas yung euro USD. Okay? Pagbaba si euro at mataas si USD, ang nangyayari sa chart ng euro USD pababa. Yan po yung nangyayari. Pag malakas ang euro, paakyat. Pag mataas si USD, pababa si euro USD. For example, eto, 'di ba? Wala na namang picture. Pasensya nyo na po, medyo may error lang. But actually, this is gold. 'Di ba? Tumaas si gold, bumagsak si USD. Ang nangyari, sobrang bumulusok si gold sa market. Bakit? It recently happened because of the US government shutdown. Isa yon sa factor. Okay? Pero ngayon, na unti-unting bumalik na, gumanda na ulit yung sitwasyon ngayon sa USD, sa government ng US, ang nangyari, kaya bumabagsak na naman si gold. Ganun po ang basic concept niyan. Okay? Are we clear? Okay? Klaro tayo. Learning? Can you comment learnings if you are learning, guys? Are you still there? Para at least alam ko lang. Ayan, there you go. Thank you so much. Medyo nagigets na ba konti kung bakit umaakyat, bumababa ang nangyayari sa market. Okay? Now, eto kasi siya guys, si base currency or the currency you are buying, yan yung ginagamit mo during sa trade sa forex pair. Si quote naman, it's the currency you are selling when you trade the forex pair. Alright? Now, let me proceed. Okay, eto siya para mas madali niyong maintindihan. Nakikita niyo ba to? Alright. Now, ang nangyayari kasi dito guys, si euro, standard currency price niya is 1. Okay? Sa base currency, always 1 yan. So that means, yung 1 euro na yan is equivalent to 1.17407 USD. Example lang to guys ha. Okay, example lang to. So ang nangyayari dyan guys, ang 1 euro pala, ito yung price. Ang tawag dito sa gilid, mga prices yan.
every movement niya nag-iiba. Okay? So, nag-iiba yung price. So, okay, let me proceed. Ang quote naman guys, eto siya. Yan yung price niya sa US dollars. Now, paano ba natin mama-measure yung movement niya? Okay, yan yung i-discuss ko din sa inyo. But singit ko lang sa inyo guys. Etong nakikita nyo, this is actually sa view, sa trading view. Okay, ito yung charts na makikita nyo sa trading view. And recently guys, actually wala kayong makikita na sell or buy sa mga charts nyo. This is one of the indicators that we have. We call smart move indicator na malaking tulong din kasi ito yung nagbibigay ng idea sa atin when to buy, when to sell. But ano muna guys, segue lang yan. Also, good news, singit ko na lang din kasi season na naman si Hero 30 by November. Kaya abangan nyo guys kasi may live tayo na sessions ng Hero 30 by November. Alam nyo ba maraming kumita ng milyon dahil sa Hero 30 na sessions na yan. Okay. Additional, as price, bid price. Okay guys, si bid price, andyan na, highest price a buyer is willing to pay for a currency. Si ask price naman, the lowest price a seller is willing to accept sa currency. Okay? And yung mid niyan guys, okay? Yung spread niyan or yung difference niyan, ang nangyayari kasi diyan pumapasok si broker, diyan siya kumikita, no? So at least baka isipin nyo, ay nag-aano lang yan kasi gustong kumita sa broker. Guys, I tell you, si broker po, wala kang choice, kailangan mo talaga yan. May kita talaga sila dyan. So, I hope you understand na kailangan talaga natin si broker. Ha? At least, klaro lang tayo dyan. Okay? Now, let's proceed. Malapit na akong matapos. Leverage. Okay? Ano ba to si leverage? Simple lang yan, guys. Si leverage po, this is a two-edged sword. Para kang pinapautang ni broker. Kunwari, maliit lang muna yung capital mo. Pero pwede kanyang pautangin para mas malaki yung buying power mo or yung trading power mo. Kunwari, meron kang $100, yung leverage mo is 400:1, nagiging $40,000 na yan. Yung trading power mo. However, very, very, very risky din to. Kasi pag natalo ka din, sobrang laki din. Kaya kung hindi mo kayang i-manage yung risk, better na babaan mo yung leverage mo kasi very risky siya. So again, parang pautang siya sa broker, multiplier mo siya. Okay? Now, let's proceed. Another term to screenshot. And remember, always na natin tong nadidiscuss, stop loss and take profit. Okay, I'll give you an idea. Okay? Etong part na to guys, this is where you buy or sell, okay? Dito nag-entry, etong entry at 1.744. So, ano sa tingin nyo ang tinake ng trader na to? Okay? Nag-sell siya. Ang nangyari dito guys, yung TP1 niya or take profit 1, eto yung sinet niya. Bakit siya magandang mag-set ng TP? Kinalculate mo na guys para automatically pag na-set mo tong TP na to, pag na-hit to sa chart or ng candlestick, automatic magko-close na yung trade mo, kita ka na. Take profit from the word itself, kuha mo na yung kita mo. Si SL naman, si stop loss naman, which is this one, no? That's also panangga mo just in case yung forecast mo hindi mag-manifest. Okay? Again, panangga mo siya na whatever happens, hindi mauubos lahat ng pera mo sa trading account mo. At least, calculated mo na din yung risk mo. Okay? Just in case mag-reverse man yan, hanggang dito lang din yung talo mo. MJ, may talo pa din ba? Yes. I will not sugarcoat guys. Kahit sinong magaling sa trading, natatalo yan. Sabi nga, hindi ka pa magaling talaga pag hindi ka natatalo ng milyon eh. 'Di ba? So, normal yun. Pag may magsabi sa'yo na hindi pa siya natatalo, naku po, tumakbo ka na. So, basically guys, these are the predetermined prices, no? So, sinet mo na yung take profit mo. So, pwede mo na siyang iwan. Okay? Pag nakaset na yan, tulog ka na, bukas
take profit ka na. Sana wag mag-stop loss. Sana tama yung forecast mo sa market. Okay? But chances are, tataas na yung win rate mo or yung profitability mo kasi this time may alam ka na. Hindi na yung buy ka lang, sell ka lang, tatanungin ka ngayon ng coaches, oh, bakit nag-sell ka? Bakit nag-buy ka? Wala lang, kasi nakita ko lang umakyat, kaya nag-buy ako. Nakita ko lang bumaba, kaya nag-sell ako. Hindi ganun. Kailangan mong maintindihan bakit ka natalo at bakit ka nanalo. San dun sa trading rules mo ang nagpanalo sa'yo? Kasi dito sa trading guys, system talaga siya, set up siya. So, may ifa-follow ka lang. Okay? Again, TP and SL. Alright. Now, another one. Okay? Pag-usapan naman natin to later on guys. Bukas, no? Not later. Bukas pala, may task ako sa inyo, no? This is more on the execution part at makikita nyo to. Makikita nyo guys si balance, si equity, si free margin. So, wag kayong ma-shock, no? This is more on the MetaTrader 5. Makikita nyo to guys. So, basically, si balance, para may idea lang kayo ha, si balance, yan po yung total money nyo. Okay? Total pera nyo yan. Si equity naman, this is the balance plus minus yung open or current trades nyo. For example, may open na trade pa kayo or floating trade. We call that floating trade. Hindi nyo pa kino-close. Ang mangyayari dyan guys, plus or minus siya. Okay? Kaya wag kayong magtaka kung bakit nakabalance ng 402 tapos equity is 396. May possible niyan, may floating trade pa yan. Free margin naman. Okay? Anong purpose niyan? Okay? Pera na tera na pwede mong gamitin para magbukas ka ng another trade. Okay? Si margin level, anong purpose niyan? Parang battery life yan guys. Okay? Parang yan yung magbibigay sa'yo ng idea how healthy your trading account is. Pag may ibang brokers guys ha, pag below 100 yan, dyan na natin makikita yung mga rason kung bakit kumakabog-kabog ng puso ng mga traders. Ang tatawag dyan guys, sino dito nakaka-receive ng email pag below 100% na yan? Anong tawag doon? We call that margin call. Okay? Nagre-remind na si broker sa'yo na malapit nang maubos yung pera mo sa trading account mo. Pwede mong dagdagan or pwede mo nang i-accept na loss ka na. Okay? Ganun talaga, no? So, yan yung purpose ng margin level. Okay? Si margin naman, yan yung parang nakalock siya na security ni broker na deposit mo, na manatili sa open trade mo. So, ganun lang siya. Okay? For familiarization purposes lang to guys ha, para hindi kayo ma-shock. Ano si balance? Makikita nyo to tomorrow. Okay? Sa application, sa execution. Now, eto guys, pag-usapan naman natin si PIP or percentage in point. Okay? Now, ano ba si PIP? Ito yung ginagamit natin guys to what? Para sukatin kung magkano yung panalo mo at talo mo. Okay? Kasi normally, yung iba, guilty ako dito ha, iniisip natin, pag magte-trade ako ng $50, MJ, $50 din ba yung mapapanalo ko? Ma-times 2, times 3 ko ba yung pera ko dyan? It doesn't work that way. Okay? Now, ginagamit si PIP para sukatin kung gaano kalaki or gaano yung kita o lugi mo sa trade mo. Okay? So, ganun siya guys. Or even gaano kalayo yung stop loss at take profit mo. So, para siyang ruler. Gusto mong sukatin yung panalo mo. Okay? So, para siyang ganun. Okay? Para hindi ka malito. Now, for you to understand more, I'll give you an example. Diba ito yung prices? Okay? Ano to? Prices. Okay. I'll give you example. Ito siya. Ito yung gusto ipakita, ito yung gusto ko ipakita sa inyo. This is how we measure, okay? Wag niyo na lang siguro wag niyo na tong i-mind yung 6th place, no? 1 2 3 4 5 until the 5 numbers lang tayo kasi ito wala na to masyadong bearing si pipet, okay? So these are what we call pips, no? So ito every move nito, etong part na to on the 5th number, that's 1 pip. Okay? Dito naman, every move nito is 10 pips. Dito, 100 pips. 1,000, 10,000 pips. Ulitin ko lang.
every move ng last number na to, number 5, kasi 6 yan, di ba? May kita nyo. Always remember, number 5 lang para hindi ka na malito. Yan is 1 pip, 10 pips, 100 pips, 1,000 pips, and 10,000 pips. May tanong ako sa inyo mamaya, guys. Magpapa-Gcash tayo. Help me out sa question ko. Alright? Now, ulitin ko lang. For example, dito, ilan to? 6 pips. Kung ano yung number dyan, yan na din yung pips. Okay? So, eto guys, since 1 pip, every movement ito is 1 pip, so 6 pips, 40 pips, 900 pips, 1,000 pips, 10,000 pips. Okay? Are we clear? Okay. Now, okay, question. For 500 Gcash. Okay, are you ready? Are you ready? 500 Gcash. Okay? Magpag-go lang ako, guys, ha? Okay, now. Ulitin ko lang. 1 pip, 10 pips, 100 pips, 1,000 pips, 10,000 pips. Okay, are you ready? Can you comment ready? May tanong ako sa inyo. For 500 pesos, may kita ko sa mga comment nyo, guys. Message nyo lang ako after, ha? Okay. Okay. Question. Okay. Are you ready? Now, this is the original price. This is the new price. Question. 3 answers to, guys. Ano yung tamang sagot dito? Kung 1.0910 yan, ano yung tamang sagot? Ilang pips yung movement niyan? 3 yung sagot dito na makita ko, guys. 3. 3. 3. Patulong ako, Coach Marge. 3 sagot dito, guys. Ayan. May sagot dito si Levi's 501. Levi's 501. Ayan, Levi's 501. Pa-double check ako, Coach Marge, ha? Okay. Levi's 501, si Chris Mar. Isa lang, ha? Sorry. May nakita lang ako sila yung 3 agad yung sagot, eh. So, sabi, ang tamang sagot dito, guys. Okay, are you ready? Okay? 10 pips, 100 pips, and 3 pips. Ayan. Congratulations to Levi's 501. Can you open your camera para makita lang namin kung sino to, para alam namin kung sino yung bibigyan namin ng 500 Gcash. Right after this one, you can message Coach Marge para siya yung Congratulations to Levi's 501. Can you comment down or can you open your camera para at least sure lang kami kung sino ka? Baka maraming mag-claim mamaya. Congratulations. Hindi siya makastart video. Ayan. Si Levi's 501, magpakilala ka lang. Walang camera. Full name na lang. Can you comment your full name, Levi's 501, para alam ko lang. Ayan. So, anong nangyari dito, guys? Levi Semana. Ayan. Okay. Thank you so much. Kindly message Coach Marjorie Gabutan sa account niya. Okay? Ang nangyari dito, guys, di ba? Eto, ang nangyari, anong movement? 1.0910. Dito, guys, 1.0920. So, 10 pips yung movement. Dito naman, dito nagmatter sa 6 and 7. So, 100 pips. Dito naman, sa last number, di ba? Fifth place, 3 pips. So, very easy lang, guys. Ayan. Congratulations. Wow. Daming natututo, ha. Another thing to remember, guys, we call this lot sizes. Okay? Lot size. Ano ba yung nangyayari sa lot size, guys? Ito yung pinaka-minsan hindi natin nagigets. Okay? Kasi, di ba, sa pips measure. Dito, guys, dito mo na-determine kung gaano kalaki or gaano kaliit yung gusto mong i-trade sa trading account mo. So, every movement niyan, di ba, naka-pips yan. Pero, okay, every lot size, may corresponding amount din yan. Sa standard lot, meron yan, sa 1 lot is $10. Sa mini lot, it's 0.1, that's $1. And sa micro lot, that's $0.1. Are we clear? Ano purpose ng lot sizes? Very simple lang. At least to control your risk. Kasi dyan talaga, kung sobrang greedy ka, di ba? May kita mo sobrang lalaki ng mga lot sizes. Sure naka-align naman yan sa
trading capital mo. Okay lang malaki yung lot size mo as long as calculated yan. Also, to match your strategy and account size. And last but not the least, to calculate profits and losses. So, every pip kasi niyan, guys, depende sa movement on how big your lot size is. So, your lot size decides how much you earn or you lose for every pip the market moves. Ganun siya. You control your lot size, you control your risk. Another thing, okay. Another ano na naman, another pa-cash G na naman tayo. Another 500 pesos. Are you ready, guys? Are you ready, Coach Marge? Pasuyo ako, patulong ako. So, kanina natuto kayo sa pips. Ngayon, matututo kayo sa lot size. Okay? Now, help me out compute this one. For every movement ng pip and lot size. Okay? So, kunwari, ito yung original price, ito yung movement, ito yung lot size. How many pips and how much is the profit? Can you comment it down? Sige nga, ilang pips yan and ilan yung kinita ni trader? Dalawa yung answer na gusto kong makita, guys. How many pips and how much is the profit? Ayan. Okay, ayan. Sa una kong nakita dito, correct me if I'm wrong, Coach Marge, si Mami Gina, pero kulang. Okay. Si Bong. Sino ba to si Bong? Okay. Now, keep the comment going on. Ba't sila yung una kong nakita na dalawa yung sagot? Okay. Now, si Bong. Okay. Ang tamang sagot dyan, guys, is 30 pips. Okay. Ang movement is 30 pips. Alright? Times yung lot size mo, which is $10, that means $300 yung kinita sa 30 pips na yan. Kaya congratulations, Bong. If you are here, comment your full name and message Coach Marge right after para at least ma-notify kami. Bong? Bong lang talaga yung name niya, Coach Marge. Siya yung unang nagsagot. Bong. Ayan. Alright. Comment your name, Bong, or turn on your camera para at least natin, Antonio. Anong full name? Ayan. Si Coach Marge na bahala, i-message mo ha. Okay. Congratulations. Okay. Wow, grabe. I hope you are learning, guys. Okay? So, guys, actually, patapos na po ako. Thank you so much for staying until the end. But hindi ko tatapusin yung event na to without us sharing the good news sa inyo. Without us sharing kung ano yung nangyayari sa community natin, bakit marami yung natututo, bakit marami yung mga kumikita din sa community natin. In short, kung gusto nyo na at least mag-jumpstart siya, na kung feeling mo parang mahirapan, di ko kaya, we have secret recipe for you guys. But very quick lang to. But for now, please listen to this person who deserves the spotlight na sobrang na-amaze ako, guys. She's a nurse sa isang palasyo sa Saudi, if I'm not mistaken. 24/7 po siyang nagtatrabaho. Pero kumita pa din ng milyon dahil sa natutunan niya dito sa community natin. So, ibig sabihin, Oh, sorry. $1,000 mo, naging $25. Alright, sorry, na-mute pala ako. Guys, sorry. Ang feature ko sa inyo ngayon, guys, is someone from UAE na kahit busy sa trabaho, kumita lang naman ng 2 million pesos dahil sa natutunan niya dito sa community natin without him having a background sa forex trading. Zero knowledge, but in 1 month time, kumita ng 2 million pesos. Let's see, guys, kung ano yung reason kung bakit siya kumita ng malaki. 25,000. 25,000 po. Pwede sabihin $25,000 in 1 month. And Yes po. magkano yung total profit mo right now, sir, if you don't mind? Sa ilang buwan mo po dito sa community natin.
Sa magto 2 months pa lang po ako this coming September 7 to be exact. Last Thursday, nag-withdraw po uli ako, and then the total na withdraw na po sa account po is $44,000. Wow, that's around, magkano po yan sa Philippine peso right now? It's around 44,000. Grabe na, agad. Nasa 2 million plus. Ngayon eh. So it's around 2.5 million. Tama po ba? Hindi po. Wala bang sound, guys? Narinig niyo ba? Meron ba? ibig sabihin, sir, yung $1,000 mo. Ay, hala, sorry. Wait lang, guys, ha. Wait lang. So, ibig sabihin, sir, yung $1,000 mo, naging Oh my goodness. Sorry, guys. Sobrang nakaka-excite to, guys. Pakinggan nyo kung ano yung ginawa niya. Take note of this. wow, that's Naku, hindi nakikisama. around, magkano po yan sa Philippine peso right now? It's around 44,000. Grabe na, agad. Nasa 2 million plus. Ngayon eh. So it's around 2.5 million. Tama po ba? Hindi po ako sa nag-aabang. Ito po ako. Pero Magkano? Parang hindi siya na-clear, sir. Grabe. Yung iba dito, guys. Okay, bawal ang screenshot. Dito, guys, pinakitahan tayo ni Sir ayan po Sir. ang aking withdrawals. May mga withdrawals po ako. Ayan po, $10,000, $2,000, $7,000. Withdrawals po yan. Wow! Hindi Grabe! po sa pagyayabang, withdrawals po. At very thankful din po ako lalo din sa kay Miss In. Yes. From VT Markets. Sa VT Markets. Opo, sa VT Markets. Yun napakaganda pa doon. Para sa inyo din po, Coach Mars, kay Coach MJ. Talagang Sir. helpful, talagang napaka-thankful. Ayan. So, guys, imagine, So, ibig sabihin, sir, zero yung knowledge. Because, i-share ko na sa inyo, guys, hindi ko na papatagalin. Sobrang laking tulong po dahil sa cheat codes po ng community natin. Meron po tayong mga trading tools, meron po tayong mga, eto guys, mga pattern scanner na mismong nag-guide sa atin on when to entry, when to exit on the market. Sobrang laking tulong din po to, guys, sa atin. Another thing, guys, we also have Academy Hub. Ang maganda kasi sa Academy Hub, guys, hindi ka na mag-YouTube hopping. Ang nangyari, guilty ako dito, guys, ha. Nalilito ka na lang, kaka-research mo kasi hindi mo na alam kung saan magsisimula. And ang maganda dito, guys, sa Academy Hub ng community natin, from basic, meron na talaga siya. And meron pa siyang basic crypto ideas. Okay? Another thing, expert trade ideas. Alam nyo, guys, itong Harmony na to, may kilalang influencer trader dito sa Philippines na ito yung signals na fina-follow niya, kaya nakikita nyo malaki din yung profit niya. Hindi ko na papangalanan, kilala nyo yan. Isa to sa ginagamit niya na confirmation, guys, trade ideas ng Harmony. So isa din to sa nakakatulong sa amin dito kung bakit din kami kumikita ng mas mabilis sa market. Okay? Ito din, last but not the least, isa sa pinaka-paborito ko, guys, etong live trading with Abdallah. Simply because, sino dito gusto kasama yung coaches nila na mag-live trade? Ako, guilty ako dyan. Nung nagsisimula pa lang ako, I would really love to be with someone na ipapakita niya talaga sa akin how he does live trading. And alam nyo, guys, hindi madali yun. Promise, hindi madali yun. Nakakakaba yun. So instead, why not sabayan mo na lang gabi-gabi ang ang pro trader na si Abdallah Harfouch. Yung master trader by the name of Abdallah Harfouch, guys, ito yung ginagawa niya. Halos every night, nagla-live trade siya, sasabayan mo na lang siya. Ginagawa niya, guys, every time he says, I took the buy, I took the sell, few minutes lang. Makikita nyo on how he does the live trade. And guys, tingnan nyo,
isa sa student ko using the live trade with Abdallah. Sobrang na-amaze ako. She's from Canada. Her name is May. Nag-message siya sa akin. Sabi niya, "Sir, yan po naman ng BT Markets ko." Kino-confirm niya kung standard ba or cent, no? So, sabi niya, nag-share siya sa akin. Third day of trading niya daw to. So, yung deposit niya is $100, naging $2,036 lang naman. Medyo maliit lang, di ba? Pero not bad, di ba? Sabi ko, hello, pasensya sa delayed reply. So, ayan. Now, guys, ang nangyari, tingnan nyo, March 16 lang siya nag-start. 2 months pa lang siya. Magto 2 months pa lang siya on May 16. 1 month and a half na zero knowledge siya sa journey niya. Pero third day of trading niya pa lang, ganun na yung kinita niya. Alam mo, minaximize siya lang yung cheat code with Abdallah. Sobrang galing. And guys, 2 months. I'd like to also share with you another win sa community natin. Pakita ko lang sa inyo. Please listen to this. 2 months, 1 million! Congratulations! Grabe! Ayaw ko na dito. Ayaw ko na dito sa Saudi. Nag-enroll ako nung August 18, August 28, yung first withdraw ko with 357. The next day, nag-withdraw uli ako ng 500. Nag-profit ako ng 2.5. 1 month yung 2.5 na yon. Tapos, nag-withdraw uli ako kanina, which is 5,000 total ng aking withdraw. Naka 500,000 na ako. May withdrawable pa ako. 10,000, half M uli. 2 months, naka 1 million ako. The best talaga yung Hero 30. Huwag kang matakot. Patient. Patient talaga yung virtue dito. Kahit nakakakaba, kailangan mong labanan yung takot mo. Kasi if you will not risk, you will not gain. Wow. I love what Mom Jem told us. If you will not risk, you will not gain. Guys, dito guys, huwag kayong magtaka kung bakit sila kumikita ng mabilis at malaki. And super proud lang ako guys sa community natin. Kasi for 3 months, starting last August, September, October, ito yung pinost ko kanina sa wall ko, total withdrawals ng buong community guys, umabot lang naman. Can you help me out? Can you help me out compute this one? Please help me out. Please. $177,480 plus 133,203. Magkano yan guys? Times 58 pesos. Can you comment down how much? Wala na tong GCash guys ha. Grabe naman kayo. Nagpapatulong na nga lang eh. Can you help me out? Tulungan nyo ako. Magkano? Compute that. $177,000 plus yan. Thank you so much guys. FYI. Umabot lang naman ng 18 million pesos yung withdrawal natin sa buong community. And guys, sobrang nakaka-proud guys. Kasi bakit? It's a confirmation for us that our community, meron tayong effective way of teaching and growing students here sa community natin. Pwede ba palakpakan natin yan? Sa amin kasi pinapalakpakan yan eh. Ayan. So, thank you so much everyone. Imagine nyo guys, baka magtanong kayo, magkano ba? Ano ba yung babayaran dyan guys? Guys, did you know, for a formal Forex class, it will cost you around 70,000 to 400,000. When we were in UAE, did you know meron dyan 3.6 million pesos. Pesos na yan ha. Pero yung nakaka-afford lang mga lokal, mga Briton, mga Pinoy na malalaki yung sahod. Pero I'd like to be honest with you, hindi yan yung babayaran nyo dito. What I love about our community, meron din sa iba nag-o-offer online, $1,499. Isang beses mo babayaran yung $1,499, nasa around 80,000, 90,000, plus may monthly ka pang babayaran. But those students na talagang nag-jumpstart lang, na talagang sineryoso yung journey nila, hindi nila tinangnan kung ano yung nilabas nila, tiningnan nila kung ano yung pwede nilang matutunan. They learned, and later on, they've earned, katulad nila Miss Jem and ni Sir Ace. Guys, ang nangyari dyan, they just started with $159
Not 159,000, not 1,590. It's just $159. Around 9,000 pesos. Lahat ng pinakita ko sa inyo guys, lahat ng natutunan din nila, you will get the same thing. No less than that. Wala na tong mga fees na mga mamaya may babayaran pa, kesyo ganito, kesyo ganyan. Lahat ng yon, yung live trading with Abdallah, Academy Hub, may bonus pa. May Hero 30 pa guys. You can pay through credit card or debit card. And if you wanna continue on the next month, meron siyang $99 na monthly subscription. Pero, ito yung challenge ko. Simulan mo muna sa 1 month. Yung second month, third month, mamaya mo na isipin yon. Kasi for sure, pag natutunan mo na yan, yung $159 mo, kaya mo na yung bawiin. Alright? And ang good news pa dyan guys, kasi next month, which is November na, wow, I'm very excited, naka-live session na naman si Hero 30. Wow, for our batch 3. And FYI guys, si Sir Ace, batch 1 po yun sa Hero 30. Batch 2 po sa Hero 30, si Miss Gem. I'm very excited. Sino na naman kaya ang kikita ng milyon for the batch 3 ng Hero 30 natin? And guys, kasi ako, honestly, if I were you, etong $159 na to, libre na po si Hero 30 dyan. Pero, pag Hero 30 lang yung babayaran nyo, this will cost you around $599. Kaya, i-take advantage yun na habang mainit-init pa next month. Kasama na dyan guys yung na-mention ni Sir Gem, ni Ma'am Gem, ni Sir Ace na ginagamit nila yung XAU sniper strategy. Ayan, yung mga hidden natin guys, mga secret recipe natin, may surefire signal pa. At the same time, kasama na yung smart move indicator na na-mention ko din sa inyo. Lahat. And ito yung assignment ko for tomorrow. I hope I'm done and I hope these people na nagstay until the end, you will still be here tomorrow ha, kasi magpa-platform execution na tayo. And ito yung assignment. Create your demo account. Number 2, how do you create that? You get the links from your coaches with the video instructions how to do the demo account. And get the links from your coaches guys sa VT Markets link na yan kasi meron niyang mga bonuses na included once sa coaches na naka-assign kayo link. Alright? Klaro sa assignment? Bukas, make sure na yung demo account nyo is ready na. You get it from your designated coaches on how to do it. Okay? And I'm done. Congratulations, everyone. Words may inspire, but only action creates change. I tell you, kahit anuman yung matutunan mo today, if you will not take action kung ano yung natutunan mo, at the end of the day, wala pa ding mangyayari sa buhay natin. But I encourage you tonight to do something. Lakasan mo yung loob mo. Kasi for sure, hindi aksidente na nakita mo to ngayon. May purpose si Lord kung bakit ka andito ngayon. So this time, take a bolder step of faith to level up your trading journey. And thank you so much. Can you turn on your cameras, guys, para mag-picture taking muna tayo? Ayan, alright, let's go. Turn on your cameras. Ito na yung mga excited na ako. Sino yung magte-testimony dito? Na next millionaire na naman. Ayan, alright, sige. Coach Marge, let's go. 3, 2, 1, smile. Another page, guys. 1, 2, 3, page 1. 1, 2, 3. Page 2. Let's go, guys. Smile, smile. Page 3. Page 3, page 4. Let's go. Page 4. Smile. Page 5. Dami natin. Thank you so much for staying until then. Sumobra ako sa oras. But maraming salamat kasi nagstay pa din kayo. God bless everyone. Ingat po kayo.